Medyo na may mga tumataas-taas na rin po ngayon, hindi katulad nung dati, pero talagang minsan manhid na rin, di na rin nararamdaman dahil wala tayong magagawa po. Isa si Mang Arnel na suki na ng Agora Market sa San Juan City. 500 piso kada araw ang budget niya para sa kanilang pagkain. Pero ngayon, kailangan pa niyang magdagdag ng 200 piso dahil may ilang sangkap sa kanyang lulutuin ang bahagyang tumaas ang presyo. Kanina, ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Agora Market bilang bahagi ng price at supply monitoring. Sa gitna ng banta ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil na rin sa mega fuel price hike. Ayon sa Pangulo, nangako ang mga nagtitinda sa pamilihan na hindi sila magsasamantala. Nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Sa ngayon, hindi pa gaanong nagbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Agora Market dito sa San Juan City. Ang presyo ng karne ay hindi pa rin nagbabago pero may bahagyang paggalaw sa presyo ng ilang gulay at ng bigas. Kaya ang DTI naglagay dito sa entrada ng pamilihan ng guide, ng price list ng mga pangunahing bilihin. Sa mga nakalipas na mga araw, hindi nagbago ang presyo ng karne ng baboy sa naturang pamilihan. Umaabot ito sa 300 hanggang 420 pesos per kilogram, depende sa parte ng baboy. Gayon din sa presyo ng buong manok na 190 pesos kada kilogram at 200 pesos sa piling parte nito. Ang carrots umabot sa 150 pesos kada kilo na dati ay 80 pesos lang. Bumaba naman ang presyo ng kamatis na 50 pesos mula sa 240 pesos per kilo. Doble naman ang iminahal ng Baguio beans na dating 60 pesos hanggang 80 pesos kada kilo, ngunit ngayon ay 120 pesos na. Kung may nagmahal, meron din namang bumaba ang presyo, gaya ng pulang sibuyas na sangkap sa halos lahat ng putahe. Mula sa 160 pesos hanggang 200 piso kada kilo ay 100 piso na lang ngayon. Ang staple food naman ng mga Pilipino na bigas, nasa 48 pesos per kilo ang makikitang pinakamurang well-milled rice sa Agora Market. Sa premium rice naman, aabot sa 56 hanggang 68 pesos ang kada kilo. Ayon sa rice retailer, piso lang naman ang kailangan nilang itaas sa kanilang ibinebentang bigas. Piso lang po ang tinaas namin. Dahil po sa pagtaas po ng presyo ng gasolina. Siguro na kaya po naaapektuhan yung paninda namin na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kung may paggalaw sa ilang produktong agrikultura, ito ay dahil sa supply gap. Wala akong nakikita ngayon masyadong spike due to the oil prices for now, no? Meron tayong spike ng konti sa carrots. 160 ngayon ang carrots dito. May isang market 200, dati 120 lang yan. But that probably is a gap sa supply gap eh. Ayon naman kay Trade and Industry Secretary Cristina Roque, walang magiging pagtaas sa presyo ng basic goods sa loob ng isang buwan. Actually, I just had a meeting with the manufacturers and the industries, and they assured that no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 30 days. Ang isa sa inaalala ni Pangulong Marcos sa ngayon ay ang supply ng langis sa bansa. What we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now, we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. Dahil sa banta ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, inaasahan na rin ni Secretary Laurel na magtataasan ng presyo ng ilang produktong agrikultura. So if I want to be practical and honest, yes, we should expect matataas. But of course, there are ways to, not all, yung mga, kasi kagaya ng bigas, yung rise in fertilizer cost ngayon will be felt, sa September pa, tumuloy-tuloy yan. Yung mga fertilizers for yung vegetables or cash crops na tinatawag natin, yun baka tumaas yun dahil talaga mas mataas yung input eh. Kaya ayon sa kalihim, isa sa ikinokonsidera nila ay ang pagpapatupad ng price control.
Everything is on the table now, technically. Dahil nga sa sitwasyon ngayon, we don't know where it's going. Kung masyado mataas at mahirapan ng consumer, we might need to do price, something with the prices. Para nga, baka temporarily, wala munang kita lahat at cost lang muna lahat, para makatulong sa overall situation ng taong bayan. Isa sa mga pinaplano ng ahensya ang maglagay ng 50 pesos per kilo na price cap sa presyo ng imported rice. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.